Hello, hello. Yan, so good morning po sa ating lahat. Welcome po sa Trinity Mission International Tipas. Yan, so nagagalak po kami na kayo ay makita, lalo na meron tayong mga bago po. So ngayon po ay bilang pong pagsisimula po ng gawain po ng ating Panginoon. Una po ay tayo po ay mananalangin. Pagkakatiwala po natin sa Lord, ito pong gawain po niya. Sige po, kung maaari po ay tayo po ay humupo po tayo ng maayos. Yan. Tayo po ay pumikit. Yan. Nang sa ganun po ay wala pong distraction tayong makita sa ating mga paligid. At ngayon pong umaga, sa patuloy na paglapit natin sa Lord, hilingin natin sa Lord na una, payapain yung ating mga puso. Ano man yung mga alalahanin natin sa ating mga tahanan, kung meron tayong mga assignments na kailangang gawin, projects sa school, maging sa work o sa tahanan na iwan nating mga gawain, talagang ngayong araw na ito talagang i-entrust muna natin to sa Lord. Na ano man yung alalahanin natin, talagang isantabi muna natin to, talagang ipagkatiwala po muna natin to sa Panginoon. At ngayon pong umaga, tayo po ay magsambit ng matatamis na papuri sa ating Panginoon. Mga bagay na gusto nating ipagbigay puri sa ating Panginoon. Specifically, banggitin natin kung gaano naging tapat, kung gaano naging mabuti ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Sige po, banggitin po natin sa Lord specifically. I-whisper natin sa Lord ngayong umaga kung gaano tayo nagpupuri sa ating Panginoon. Kung gaano tayo iningatan ng Panginoon sa buong isang linggong nagdaan, sa ating pag-aaral, sa pagpunta natin dito, talagang ipagpasalamat natin, ipagbigay puri natin to sa Panginoon. At ngayon pong umaga, sa patuloy na paglapit natin sa Panginoon, tayo po ay mag-ask ng forgiveness. Ipalinis natin sa Lord ang ating mga puso, ang ating mga isip, sa kung ano man yung mga bagay na nagawa natin na hindi nakaka-honor, nakaka-glorify sa ating Panginoon. Ganon din, specifically, banggitin natin din yung mga bagay na nagawa nating kasalanan. Kung nakasakit man po tayo sa ating kapwa, sigit sa lahat sa ating Panginoon. Talaga pong ihingi po natin ng tawad. Magpalinis tayo ngayong umaga na sa pagharap natin sa Panginoon, tayo ay malinis at katanggap-tanggap sa Kanyang harapan. Ganun din po, patuloy tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Una, yung panibagong buhay na pinagkaloob sa atin, talagang ipagpasalamat natin na tayong lahat ay may bagong buhay. Na ito yung sasabihin nating libre na binigay sa atin yung buhay. Yung magandang panahon, ganoon din yung pag-iingat ng Lord sa bawat isa na makapunta dito sa tahanan niya. Sige po, alalahanin din po natin kung gaano naging mabuti ang Panginoon sa ating buhay. Pagpasalamat natin, maliit man po o malaki, talagang ipagpasalamat po natin ito sa Lord. At ngayon po, ilapit po natin sa Lord ito pong gawain. Pag-pray po natin, una, maging smooth po yung flow ng program. Maging maayos po yung daloy ng kuryente. Pag-pray po natin yung mga equipments na gagamitin po mamaya. Pag-pray po natin, ito po yung mag-functions po ng maayos. Ganon din po yung mga tech team, yung mga ginagamit po nila. Pag-pray po natin na maging maayos po, maging stable po yung internet connection.
Ganun din po, ipag-pray din po natin yung mga tatayo po dito sa unahan, yung maglilid po ng program, magpapaawit po. Higit sa lahat po yung maghahatid ng mensahe ng ating Panginoon. Pag-pray po natin na yung wisdom na nagmumula sa ating Panginoon, yung confidence sa pagtayo nila dito, na hindi ang kanilang mga sarili, hindi yung mga sarili po natin yung maitaas, kundi yung ang Panginoon ang mag-glorify sa buhay ng bawat isa. Ganun din po, pag-pray natin yung gabay ng Holy Spirit. Ganun din po, ipag-pray din po natin yung mapapakinggan po nating word mamaya. Pag-pray po natin na ito po ay makapag-encourage po sa bawat isa, makapag-restore po ng faith. At talagang itong word na mapapakinggan natin mamaya, hindi lang to na naintindihan natin, nakapag-reflect tayo dun sa bagay na yun, kundi talaga yung action, kung paano natin may a-apply yung salita ng Panginoon. At lastly po, ipag-pray natin yung kabuuan ng gawain. Pag-pray po natin yung pag-cover ng Holy Spirit. At yung pag-iingat po sa ating mga kapatid na papunta pa lamang dito, pag-pray natin yung pag-iingat ng Panginoon. Sige po, tayo patuloy pong manalangin. Isang napakagandang umaga po, Panginoon. Salamat po, Lord, sa magandang buhay, sa panibagong araw na ito, Panginoon. Salamat po, Lord, sa magandang panahon. Salamat po, Lord, sa inyo po, Lord, pag-iingat po sa bawat isa, Panginoon. Tunay na kayo, Lord, ay tapat, dakila at mabuti, Lord, sa bawat isa po sa amin. At ngayon pong araw na ito, Panginoon, ay pinagkakatiwala na po namin itong gawain po. Dalangin po namin yung inyo pong pagsama. Dalangin po namin yung wisdom, yung confidence, at yung guidance po, Panginoon. Lord, salamat po. Dalangin din po namin, Lord, yung pag-iingat nyo, Lord, sa mga kapatid po namin na wala pa po dito, Panginoon. Lord, muli, ini-entrust po namin to. Samahan niyo po kami, Panginoon. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So, good morning po muli sa ating lahat. Ito, tayo po ngayon ay patuloy na magpupuri at sasamba sa ating Lord. Kaya tumayo ang lahat ng pinalaya ng ating Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Yan. Napawi po ang lahat ng ating kalungkutan at ganun din po ang ating pong mga karamdaman. At tunay na malaya nating naranasan ang kanyang mga pagpapala at mga himala. Amen. Amen. Sa umagang ito, sama-sama tayong sumayaw para sa ating Panginoon dahil tayo po ay malayang umawit ng malaya. Malayang, malayang, malayang.
At bago pa tayo magpatuloy, tayo po muna ay makakaupo. Hello. So good morning po sa ating lahat. Welcome to Trinity Mission International Tipas. At ating batiin, bigyan natin ng pinakamatamis na ngiti ang ating mga katabi at sabihin nyo, masaya ako na nakikita kita ngayon. Yan. Grabe. Sabi ko, kakahapo yung kanina, pero lahat ng pagod, lahat ng hapo ay sulit na sulit kasi para sa Panginoon po yung ating ginawa. Amen? Amen. At nung mga nakarang araw po, alam nyo talagang umulan. Tama? 2 araw. After ilang weeks na hindi umulan, 2 araw po na umulan na medyo nagpaputik sa ating mga daan. Ano po? Pero kasabay po ng pagbuhos ng ulan, alam ko, ganoon din ang pagbuhos ng pag-asa at biyaya ng Panginoon sa bawat isa. Kaya naman, tayo sabay-sabay, ngayong umaga, talagang galak na papurihan ng ating Panginoon. And salamat sa Lord for another week na na-survive po natin ang mga challenges at sa another week na patuloy po ang pagbibigay ng biyaya ng Panginoon. Tunay nga po na napakabilis ng panahon. We're down to the last week before the Burr months. Next week ay next Sunday ay Burr months na. Talagang dati ay January lang. Ngayon po ay magtatatlong quarter na tayo. And kapag pumatak na po ang Burr months, syempre dyan na po nag-start. Dumungaw si Jose Marichan. Sa mga nakasilip sa bintana, sa pinto, nandyan na. At kaya ang mga tao talaga namang nag-i-start na mag-isip, ano ba ang aming mga bibilhin para sa darating na Kapaskuhan? Mag-start na ba kami mag-decorate? Di ba? Oy, nagpaparinig. Katatagtag lang ng decoration, magde-decorate na ulit tayo. Okay, talagang yung iba nagpa-plan ng vacations. Alam na agad kung kailan ang bakasyon ng mga estudyante, nagpa-plano na agad ng dito tayo sa Bantilan. Dito tayo sa Villarreal. Yan. Pero sa bawat araw po na nagdadaan that we prepare our home para sa darating na mga Kapaskuhan, we should also aim to prepare ourselves spiritually. More than anything else, ang goal po natin is to serve the Lord and to remember His sacrifice to free us from our sins. That He is the reason kung bakit tayo, sabi nga po kanina, tayo ay malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Ang hirap lang po nung tumalon. Pero again, sabi nga po ng Panginoon, malayang tumalon. Kaya naman at this moment, in-encourage ko po ang bawat isa to use this chance kung gaano tayo nagpupuri, nagpapasalamat na meron tayong Diyos at kung gaano natin mas gusto na makilala ang ating Panginoon and understand His Word deeper. So let us all stand once again and ready our hearts to be filled by His presence. Let us thank God that we are here today, worshiping Him and proclaiming His goodness in our life. Kaya naman po, let's not waste this chance to thank our Lord through our voices as we continue to sing songs of worship sa pangunguna ng ating music team. Sa oras na ito, patuloy tayong taus-pusong sumamba sa ating Panginoon. Sapagkat walang ibang Diyos na karapat-dapat pag-alayan ng tanging papuri at pagsamba. Idulog natin sa Diyos ang ating mga sarili. Magpakumbaba tayo upang maging karapat-dapat tayo sa Kanya. Gawin natin siyang hari ng ating mga buhay. Because we are the people of His kingdom. Kaya dapat makita sa ating mga buhay ang katangian bilang Kanyang anak. Naway patuloy tayong maging daluyan ng pagpupuri at pagsamba. At tayo'y maging
banal niyang tahanan. Puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba ng susumamo. Pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalikan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalikaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Tuklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba.
Yes, Lord. Hallelujah. Tunay, Panginoon. Let your face shine on us, Panginoon, upang makita talaga sa buong mundo, Panginoon, na wala kang katulad. Ikaw lamang po ang nag-iisang Diyos na karapat-dapat naming itaas sa aming mga buhay. Dahil ikaw po ang Diyos na banal, walang makapapantay sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy mo pong pagharian ang aming mga buhay, Panginoon, at tunay na makita sa amin ang liwanag mo, Panginoon, na maging magandang halimbawa kami sa lahat ng tao na aming nakakasalamuha, Panginoon. Lord, tunay, sa iyo po namin binibigay ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pagsamba sa umagang ito, sapagkat ikaw lamang, Lord, ang nararapat na tumanggap ng papuring pinakamataas. Kaya, Lord, sa iyo po namin binibigay ang the best na pagsamba, the best na papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Pwede na po. Good morning po. Salamat po sa Panginoon. Narito tayo muli, no, para sumamba sa Panginoon Diyos. Talagang ito pong linggo ito po ay special na araw kasi ito po ay yung inilaan ng Panginoon para po sa Kanya. Kaya dapat ilalaan din po natin para sa Kanya din. So talagang ito po yung binigay sa atin ng Diyos na pagkakataon. Of course, siyempre yung worship naman, hindi naman pag Sunday lang. Pero meron po talagang tinatawag po tayo na corporate worship, yung pangkalahatan. Meron din mga personal worship po. Tayo po muna mag-pray. Panginoon, salamat sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa amin. We pray for your guidance and blessing, Lord God. Sa aming pagtitipon, ang iyong biyaya ang sumaamin, Panginoon. Ang banal na Espiritu ang kumilos sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. So, ayan. Okay. So, alam niyo po sa Bible po ay marami pong panalangin na naisulat. Marami pong prayers, mga dasal. Ang ginagawa po natin, actually po yung prayer, dasal, panalangin, pare-pares naman po yan. Kaso nga lang, nagkaroon po ng parang hindi magandang kahulugan yung salitang dasal. Kaya pwede bang hinaan ng konti? Yung dasal po kasi parang naging yung dati na kinaugalian natin na sinasaulo. Pero actually prayer din naman po siya. So usually ginagamit natin salitang panalangin. Pero yung dasal, kung tama naman yung ating pananaw katulad sa sinasabi ng Biblia, tama po 'yon. Okay. So sa Biblia po ay madami pong panalangin na naisulat. Ang dami po. In fact po sa Bible, ang ating Panginoong Hesus, isa po siya sa marami pong mga panalangin na nailagay sa Bible. In fact, yung John chapter 17, ito yung gabi bago po siya pinagkanulo, nagpray po siya sa Ama. Ang haba po nun, actually, yung almost yung 17, yung the whole chapter of chapter 17, inilaan po niya sa pananalangin. Actually, yun po yung tinatawag talaga nating Lord's Prayer. Hindi yung Our Father who art in heaven, hindi po siya ang Lord's Prayer. Yun po yung pattern of prayer. Pattern po siya. Yung Lord's Prayer talaga, yung panalangin ni Jesus ay John chapter 17. Ngayon po mga kapatid, sa Bible, may mga panalangin na pwede po nating isambit yung ipag-pray din natin. Pero tandaan niyo po, hindi lahat ng prayer sa Bible ay pwede mong sabihin din. Kasi may mga panalangin na para sa atin, applicable sa atin, meron panalangin na hindi para sa atin. Halimbawa, bigyan kita sample. Diba natatandaan nyo, sino nga pala yung ina ni Samuel? Sino yung ina ni Samuel? Si Hannah. Diba? Si Hannah, umiyak siya sa Panginoon kasi wala siyang anak eh. Diba? So, binigyan siya ng anak na si Samuel nga. Ngayon, kung ikaw naman ay may marami ng anak, ipagpipray mo ba yun? Siyempre, hindi na. Kaya nga sabi ko, may mga panalangin na hindi naman para talaga sa atin.
kinukwento lang ng Biblia. Pero may mga prayers din po doon na para talaga para sa atin. Okay ba? Yung pinagpe-pray po ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay magkaisa, o yun para sa atin po yun. Ngayon, dito po sa Bible, yan, titingnan niyo yun sa kabila, no? Parang picture ng squatter, tapos ang ganda-ganda naman sa kabila. Yan po yung ating actually pag-aaralan natin, isang panalangin po, no? Meron pong panalangin sa Biblia, sasampulan ko po kayo ng mga prayer sa Bible, pero isa lang muna titingnan natin, ay yung panalangin po ni Jacob. Si Jacob po, no? Tandaan niyo po, no? O isa-isa natin, no? Si Jacob, sino po ang kanyang tatay? Si Mangpit. Si Isaac. May kapatid dito. Anong pangalan ng kapatid niya? Si Esau. So, actually, kuya niya yon. Actually, kambal sila eh. Pero nauna kasi lumabas yung isa, ay di, siyempre kuya, nauna eh, no? Pero, segundo lang diferensya nila. Ngayon, sino nga pala ang lolo ni Jacob? Oo, si Lot. Hindi po si Abraham. Kaya nga, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, mapapansin nyo. So ito si Jacob po, siya po yung nag-pray. Huwag niyo pong gagayahin niyo, sabi nga, hindi ito applicable para sa inyo yung panalangin niya. Tingnan niyo po yung prayer po niya. Sige, buksan na natin Genesis 20, may mga Bible tayo dyan. So tingin-tingin tayo dyan, tingin-tingin muna. Yan, kaya nga may Bible. Sige, buksan niyo po yung ating mga Bible. Paki-guide nga po yung mga hindi po makakapagbukas. Sige po. May mga Bible dyan. Yung iba po. Yung mga nasa unahan po nyo na hindi makabukas. Genesis 20. Kasi for my eyes only na lang ito. Yan, sige. Kaya nga po may Bible tayo. Kasi gusto ko po makita po nyo mula sa Biblia yung ating pinag-aaralan. Ang dami pong katuruan po ngayon. Sabi nila, hindi na yung Bible ang basihan. Ang basihan ng katotohanan daw yung kanilang grupo. Sabi ko, grabe, no? So, kaya mahirap po ngayon. Kaya dapat talaga, alam po natin na sinasabi po ng Biblia. So, Genesis 28 po. Yan, sige, buksan niyo po. Genesis 28, okay na po ba tayo? Babasahin ko muna sa English na, verse 20 to 22. Ito po si Jacob, ganito po yan, Siya po ay tumakas kasi papatayin siya ng kanyang kapatid na si Esau dahil niloko niya. Kinuha niya yung mana eh. So, ay nagalit sa kanya. Sabi ni Esau, pagkatapos mailibing yung aming ama, papatayin ko siya. Ang problema ay kinukwento niya doon sa mga kasambahay nila. So, narinig nung kanyang ina, sinumbong doon sa tatay. Sabi ng tatay, papatayin ka ng kapatid mo, umalis ka na dito. So, pumunta ka doon kasi yung kanyang ina na si Rebecca, may kapatid na si Laban ang pangalan. Sabi, pumunta ka doon. Doon ka na muna magstay. Sabi niya, kung eventually, kung makapag-asawa ka, doon ka maghahanap pa, huwag ka mag-asawa kung saan-saan. So ngayon, papunta siya doon, nanaginip siya. Ang ginawa po niyang unan ay yung bato. Bato, nantulog siya, bato. Yan. Mahimbing yung tulog niya kasi nanaginip siya, no? Diba, no? Diba nananaginip ng tayo pagtulog, no? Diba? May nananaginip ba na gising? Meron daw, nananaginip ng gising. Meron, siya natutulog. Kung hindi po kayo makatulog, testingin niyo po, kumuha ko kayo ng mga panghilod. Ay kasi natulog po siya, batong ginamit niya, no? Ngayon, nagising siya. Sabi niya, kasi may pangitain siya doon. Di na natin ikukwento yung pangitain. Nakita niya kasi ang Diyos. Yung Jacob's ladder, may hagdan hanggang sa langit. Sabi niya, nagising siya. Ito pala yung lugar ng Diyos. Kaya tinawag niya yung lugar na TMI. Bethel. Bethel means the house of God. Ngayon, bago siya umalis, nagtayo siya ng altar. Nagkuha siya ng mga bato para sa Panginoon. Nag-alay po siya. Ito yung prayer po niya. Sabi niya sa English, no? Then Jacob made a vow. Saying, sabi po niya, no? If God will be with me and will watch over me on this journey, I'm taking and will give me food to eat, sabi niya, no? And clothes to wear, so that I return safely to my father's house. Then the Lord will be my God, and this stone that I have set up as a pillar will be God's house. And all of that you give me, I will give you a tenth. So magta-tithes daw po siya. Sa Tagalog po, ayan na, Tagalog po natin, basahin natin. Nangako si Jacob ng ganito, O Yahweh, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, papakanin at dadamitan, at makakabalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang aking magiging Diyos.
sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayaan ko ng batong alaalang ito at ibabalik ko sa inyo ay kasampung bahagi ng lahat na pinagkakaloob ninyo sa inyo, sa akin. So makita nyo, yung tithes noon pa talaga, no? Na mga kapatid, ganito, ito pong panalangin to very selfish, yung makasarili. Bakit sabi natin mo, Lord, sige, ako, maglilingkod ako sa iyo, susunod ako sa iyo. Ikaw magiging Diyos ko. Kung ano, anong kondisyon? Kung papakainin mo siya. O, di ba sabi niya, papakainin mo siya, sabi dito, no? Tapos, di ba? Ay tapos sasabihin mo, ayoko po, gusto ko po yung galing pa sa Temu. May Temu ba? May Shane pa, nakikita ko. Ano ba yun? Hindi ba nakikita ko sa ano may Shane? Sabi ko, ano? May Shane pa, may Temu pa. Sabi ko, grabe, no? Sabi ko, ano yun? Hindi pa nakaka-order doon, Ano ba yan? Ha? Ano? Ha? Ay, Shein ba yan? Yung pang-spray boy lilay, balo. Hindi ko maintindihan. Chinese eh. Boy lilay. Chinese eh. So, Shein pala, hindi Shein. Sorry. Shein eh. No? So, sabi niya, kung ako Lord ay may parcel ako every week, diba? No? May parcel ako every week. Tapos, 3 times a day with merienda, sabi niya. Tapos, may pamasahe ako pupunta sa school, sa trabaho, pabalik ako, tapos ligtas ako, walang aksidente, may kasama pang insurance. Sabi niya, tinan mo, sasabihin niya, no? Sabi niya, gagawin ko kayong Diyos. So, very selfish. Parang ang dating, sige, gano'n naman talagang tao eh. Sige Lord, gusto mo akong ito yung mga kondisyon ko. Pag hindi mo to binigay, sorry ka. Kaya nga, may mga panalangin sa Bible, wag mong gagayahin. Wag mong gagayahin. Kasi nga, hindi lahat yan para sa atin. Ito'y kinukwento lang ng Biblia para makita natin na may panalangin na tama, may panalangin na malakas ang tama. Yung talagang matindi to, matindi si Jacob, no? So, ngayon po, pag-aaralan po natin, tingnan niyo po mga kapatid, no? Pag-aaralan po natin. Meron pong panalangin sa Biblia, may panalangin sa Biblia na walang gusto mag-pray. Yung sabihin itong mismong prayer. Maniniwala po kay sa akin, tingnan niyo po May panalangin sa Biblia, nag-pray lang yung nagsulat nito. Ito lang talaga. Proverbs 30. Tingnan niyo po, Proverbs 30. Buksan niyo, Kawikaan 30. Yan yung pag-aaralan po natin ngayon. Proverbs 30. Actually po, yung kalahati po ng verse 8, wag na muna yung first part, yung second part lang. Kaya Proverbs 30, 8b, yung kalahati noon, tsaka hanggang 9. Ito po yung panalangin sa Biblia na kahit ikaw, maniwala ka, kahit ako, hindi ko ipagpe-pray ito, no? Ang nag-pray lang po nito yung may yung sumulat. Okay, tandaan niyo po, no? Tingnan niyo po. Proverbs 30, 8b to 9. Ibig sabihin ng B, yung second part na po, no? Mamaya titingnan natin, bakit? Tingnan niyo po, sabi po rito, no, sa Proverbs 30. Actually po, yung sumulat po ay si Agur. Agur po yung pangalan po niya. Hindi po Aguy, Aguy. Agur. Si Agur po ang sumulat po niyan. Ilang beses lang po siya na-mention sa Bible, pero wala tayong masyadong alam na background po sa kanya, no? Pero may mga ilang po mga bagay po na dito, kumbaga, na sinasabi ang Biblia. Sabi po sa English muna, basahin po natin, sabi po sa Proverbs 30, 8b, sabi nga kalahati, tsaka 9. Sabi po ni Agur, give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you and say, who is the Lord? Or I may become poor and steal and so dishonor the name of my God. Sa Tagalog po yan, huwag mo po akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ko ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako ay matutong magnakaw at ang pangalan mo ay malapastangan. So makita po natin, ito pong si Agur po, siya po ay anak po ni Jackie. Hindi po si Jackie Aquino, Jackie. Sabi po ng Biblia, siya po'y sumusulat para kay Itiel tsaka kay Ukal. Grabe yung mga pangalan, no? Anyway, kasi yun po yung mga biblical names, no? Hindi alam kung ito pong mga taong ito, si Itiel tsaka si Ukal, ito ba'y anak niya o kaibigan o ano. So, makita po natin, si Agur po ay namuhay ng panahon din po ni Solomon. Kasi si Solomon ang sumulat nito, kaya naisulat po din niya sa panahon po nito ng Proverbs, no? Ngayon, ito po mga kapatid,
ito po yung kaya, nakita niyo po yung dahilan bakit ganun yung picture. Di ba? Nakita niyo? Ang sabi po sa prayer niya, Panginoon, wag mo akong payamanin. Baka kasi pag yumaman ako, ipagkanulo kita. Magtapat ako sa kayamanan, iwan kita. O kaya wag mo naman akong paghirapin. Baka naman kasi sobrang hirap ako, magnakaw ako, mapahiya naman ang pangalan mo. O makita nyo, di ba, no? O, ano ba ang nasa gitna ng kahirapan at kayamanan? Ano nasa gitna? Ha? Kahirapan at kayamanan, ano nasa gitna? Tama lang. Hindi po ang nasa gitna ay at. Parang bigote at balba. Ang sabi po ni Agur, tinan niyo po yung prayer po niya, huwag niyo po akong payamanin, baka kalimutan ko kayo. Huwag niyo rin ako paghirapin, baka kasi magnakaw ako, mapahiya naman kayo. Okay, ganito. Ito mga kapatid, wala sa atin ang gustong maghirap. Tama? Ay yung pagyaman. Sige nga, minag-pray pa dito, Lord, ayokong yumaman. Taas dito yung ayaw yumaman. Parang wala, no? Kaya nga sabi ko, ito yung prayer sa Bible na wala nag-pray, maliban po kay Agur. Pero yung paghihirap, talagang ayaw natin talaga yan. Pero sabihin mo na na ayoko yumaman, parang iba yan. Kasi, pero to sabi nga, siya lang po sa tanang Biblia po, ang nag-pray ng ganito, Lord, ayoko pong yumaman. Yan. Tanong yung mga katabi mo, Timo? Gusto yan. Maniwala ka sa akin. Hindi pwede. Diba? May at Sabi nga po nila, none of us would like to become poor. Siyempre, ayaw natin maging mahirap. Siyempre, no? So, pero yung mag-struggle ka, ayaw mong yumaman, parang sandali lang. Bakit? Di ba? No? Ganon Ang hirap nun, hindi pa pwede yun. Kasi wala namang gustong maging mahirap, totoo yun, pero lahat tayo gusto natin yumaman. Di ba? So hindi mo pwedeng ipag-pray ito kasi gusto ko nga yumaman Ayaw, maghirap. Yung isa banda, pero yung isa hindi. Hindi pwede yan. Kasi siyempre, walang taong gusto maging mahirap, pero lahat tayo gusto natin maging mayaman. Actually, mayaman na sana tayo, kulang lang tayo sa pera. Mayaman na sana, no? Yan, no? So, all of us wanted to be rich. Lahat po tayo gusto natin maging mayaman. Kasi, ito yung pangarap ng lahat. In fact, si Solomon, sabi ng Biblia, isa na po siya sa pinakamayaman na hari nung panahon yun. Hindi lang dahil sa kanyang katalinuhan, kundi dahil talaga sa kanyang kayamanan. Na mga kapatid, gusto ko maunawaan niyo, walang mali, hindi ho maling yumaman. Tandaan niyo, baka akala niyo yung kayamanan ay mali. Hindi po. Kasi po yung blessing ng Panginoon yan. Tandaan niyo po, no? Sa Bible po, sa Biblia po, may mga taong pinagpala ang Diyos. In fact, nakilala po siya. Siya po ang pinakamayaman sa silangan. Mayaman po siya. Pero matapat po siya sa Panginoon. Tingnan natin. Sino po yan? Si Job. Iba, no? Sige. Job chapter 1. Bukas na natin Bible. Medyo gitna-gitna po yan. Kasi pag ang Bible po, binuksan mo, ang gitna agad ay Book of Psalm. Awit. Atras ka ng konti, medyo pabalik, Job po yun. So, madali mo siyang buksan. Kasi ang unang libro ay Genesis, ang dulo po ay pahayag. Ang gitna po niyang kalimitan ay nasa awit. Atras ka lang ng isang libro, Job na po yan. Kita niyo po, Job chapter 1. Okay. So, nung nakaraan, kami ni Kuya Maka, nagpa-practice kami magbukas ng Bible, no? So, pag hindi mo makita, anong gagawin mo? Punta ka sa table of content. Kasi may table of content Diba? May table of content po siya. So, doon yung bubuksan. Job chapter 1. Sige. Ano sabi po ng Bible? Tingnan po natin, ha? Okay. So, si Job. Sige. Sabi po rito, no? Kita na po niyo, may isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz, yan ang pangalan, no? Na nangangalang Job. Siya isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Meron siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ilan po sila lahat? So, 10 yung anak po niya. Marami siyang tagapaglingkod at siya ang pinaka mayaman sa silangan. Sabi ro, sa buong silangan. 7,000 ang kanyang tupa, 7,000 sheep. 3,000 ang kamelyo po niya. 1,000 ang baka. Grabe ang baka. 1,000. Sabi. 500 ang asno, yung donkey. Asno. So, hindi po lahat ng kayamanan masama. Kasi si Job po, sabi ng Biblia,
Siya po ang pinakamayaman doon sa lugar nila. Hindi lang sa lugar nila, sa buong silangan. Eh yung ganito klaseng kadaming hayop, may lalagay mo ba yan sa 10 hektarya? Hindi. Ito'y talagang kumbaga hanggang as far as you can see na ito, yung hanggang sa matanaw mo, kanya. So hindi ho maging masama ang mayaman. Pero maganda kay Job, ano sabi po sa Biblia? Siya'y mabuting tao. Sumasamba sa Diyos. Kaya yung Sunday, kahit mayaman siya, di niya inaabsinan yan. Umiiwas sa masamang gawain. Oh, di ba? So, kaya nga ang Diyos tuwan-tuwa sa kanya eh. Yun yung goal. Pero dapat yung goal, hindi lang yung kayamanan ni Job, kundi yung karakter din ni Job. Kasi ang gusto lang natin yung riches yung kayamanan. Pero ayaw natin yung karakter. Di ba? Si Job, meron siyang riches, pero meron din siyang karakter, meron siyang magandang ugali, may maganda siyang pagkatao. So hindi masama yung kayamanan. Di ba? Kaya ganyan po yung yung picture. Di ba? Sabi ni Agur, ayoko Lord maghirap kasi baka ako gumawa ng masama at malapastangan ko yung pangalan mo. Ayoko din yumaman. Baka malimutan kita at yung kayamanan na lang aking tutukan. Di ba, no? So, bakit ano po ang problema ng tao? O ito, the human tendency. Ano ba ang tendency ng tao? Yung parang, tayo, kumbaga doon sa saranggola, yung papagayo, pag yung gumaganon, ang tawag natin? May killing. Oh, yung killing natin, kumikiling tayo. Yung human tendency, yung killing ng tao. Oh. So, dito makita po natin, kilala ni Agur yung sarili niya eh. Ang maganda dito, kilala niya yung sarili niya. Oh. So, alam ni Agur yung bilang tao, ano po ba yung tendency ng isang tao? Yung killing niya eh. Pag siya naghirap, ano ba magiging killing? Pag siya yumaman, ano ba magiging killing niya? Ano magiging tendency niya? Ganon. So mga kapatid, ito po yung problema po natin. Dapat makita natin, katulad ni Agur, yung sitwasyon natin. Oh. So, sabi niya, ayoko yumaman, baka kasi kalimutan kita. Doon na lang ako nakatutok. Ayoko din maghirap, sobrang hirap, baka naman kasi gumawa ka ng masama, mapahiya naman Panginoon ang iyong pangalan. Di ba? So, ano po ba ang tendency ng tao? Ang tendency kasi ng tao, ang killing ng tao ay ano? The greediness of man. Ang tao po, tayo po'y sakim. O sakim po talaga tayo eh. Yan mo, makikita mo sa bata, bata pa lang, ayaw i-share yung laruan niya, yung laruan ng iba, gusto pa rin niya kunin. Ganun po talaga, lahat namang ganun eh. Kaya nga tayo tinuturuan magbigay eh. Kaya nga may giving sa church eh. Pinuturuan tayo ng Diyos magbigay. Kasi selfish tayo. Ito yung paraan para makalaya ka dyan. You have to share, maging generous ka, sinasabi ng Biblia. So, hindi yung hindi naman talaga yung kahirapan o yung kayamanan ng issue. Ang problema tayo mga tao, may tendency kasi tayo, may killing tayo. Na pag tayo naghirap, o kaya pag tayo yumaman, pumupunta tayo dun sa mali. Kasi nga tayo ay mga makasalanan. Hindi ko sinasabi na yung mayayaman ay sakim. Hindi lang, actually po, yung mayaman, hindi lang sila sakim. Pati tayo mahirap, pati mga mahirap sakim din. Bakit? Kaya nga iba, gumagawa sila ng masama eh. Mahirap sila, gumagawa sila ng mga hanap buhay. Kasi gusto nga nilang magkapera agad eh. So yung kasakiman, yung covetousness po mga kapatid, hindi ang problema ng mayaman lang. Lahat ng tao, pati mahirap, sakim din. Di ba? Yung mayaman, paano niya i-maintain at palalakihin pa. Yung mahirap, yung wala, paano magkakaroon, kaya gumagawa siya kahit anong paraan. So lahat po ng ganun. Ganun po yung human tendency mga kapatid. Gusto ko makita natin, no? So, minsan, ang nangyayari kasi sa atin, iba po kasi yung kasakiman, iba po yung pangarap. Magkaiba po yun, yung pangarap at saka yung kasakiman. Ang problema natin, yung ating pangarap. Nangangarap tayo, di ba? Kaya ka nag-aaral, di ba? Gabi, no? Sige, mag-aaral ka. Siguro, ganito, ma-promote ka. Minsan yung ating pangarap, nagiging greediness na din. Kaya dapat babantayan mo. Baka yung pangarap na yun, kasakiman lang yan. Minsan kasi ang diferensya sa kasakiman at saka sa pangarap, yung mga ambisyon, yung at lang ang diferensya eh. Ganun eh. Yung hati eh. Parang naghahalo na siya eh. Kasi yung pangarap natin, nagiging sakim na din. At yung ating kasakiman, nagiging pangarap. Kaya ang hirap minsan. Yun yung babantayan po natin mga kapatid. Diba, no? So, the line between greediness and aspiration is very narrow. Talagang hirap mga nyo, no? So, yan pong kayamanan, yang kapangyarihan, galing po yan sa Diyos. Kaya nga nung nililitis ni Pilato si Jesus,
Kasi ayaw sumagot ni Jesus, tinatanong siya ni Pilato. Ano sabi ni Pilato? Hindi mo ba alam na may kakayanan akong ikaw ay palayain, pahagupit at ipapatay, sabi niya. Sabi niya, hindi mo ba alam na may kapangyarihan ako? Ano sabi ni Jesus? Meron ka niyan kasi binigay lang sa iyo yan ng Ama. Oo, hindi niya naintindihan. Ibig sabihin, kung meron ka anong power mo ngayon, anong meron ka doon, bigay lang ng Diyos yan. Hindi yan iyo. So, yun yung nalilimutan natin palagi, akala natin atin ito. Hindi yan. Kaya nirebuke niya si Pilato. Sabi niya, alam mo, kung meron ka man yan, pinayagan ka ng Diyos na magkaroon lang yan. Pero sa'yo, wala kang kapangyarihan kung hindi ka papayagan ng Panginoon. So dito mga kapatid, tandaan po natin, yung mga kayamanan, galing yan sa Panginoon. Ang problema lang, kapag ito'y naging sobra, yung yung inordinate, yung sabi, excessive desire to amass and accumulate wealth. Yung sobrang yung grabing di ba? Oh. Grabe yung pagnanais mo na magkapera, yumaman, magkaroon ng kapangyarihan. Kaya nga, pag may mga taong nadaan sa pwesto, ayaw na nilang palitan, ang ginagawa nila, yung asawa nila, yung asawa din nila, mga anak nila, lahat na sila na doon. Kasi ayaw nila pagbigyan yung iba eh. Kasi nakatikim na sila eh. Ang sarap dito, ganito pala. Oh. Di ba? Lahat ganun eh. Ganun naman eh. Sabihin mo yung mga nakaupo lang, hindi. Pati tayo, kapag wala ka sa Panginoon at malayo ka sa Diyos, ganun din ang gagawin mo. Oh, di ba? Kasi distorted tayo mga tao kasi we are sinful. Oh. Ngayon pong umaga, what can we learn? Yan. Ang tanong ngayon, ano po ang dapat matutunan natin ngayong umaga? Doon sa panalangin po ni Agur. Oh, dapat may matututunan tayo ngayong umaga kasi yun yung pinakamagandang bahagi nito. No? So what can we learn? Yan. What can we learn? So, ano po yung mga aral na pwede nating matutunan? Oh. Number 1, yan. Una, balancing buhay. Kasi sabi niya, ayoko po ng kahirapan. Ayoko din ng kayamanan. Ano ibig sabihin? Oh. Sa gitna lang. So, balanced life. Yun yung goal. Actually, yun po yung goal. Dapat balancing buhay po mga kapatid. Oh, ano sabi po niya? Ulitin natin. Sabi niya, no? Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na ang pagkain lamang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako, ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matuto magnakaw at pangalan mo'y malapastangan. Sabi po niya, no? So, paano gagawin natin? Dito ka sa doon ka sa gitna. Doon ka sa gitna. Ito yung nararapat po sa ating balancing buhay. Kita niyo, nanunulay ka eh. Oh. Dapat balansi talaga. Hindi pa pwede. Oh. Siyempre, ikaw ay may pangarap. Tapos, siyempre, may ugnayan ka sa Panginoon. Kung ikaw may pamilya, o kaya single ka, may trabaho ka, o paano yung ministry mo? Abay, dapat yan. Balanse. Oh, mamaya titingnan natin, balansing buhay po, no? Ito yung kumbaga, ang dami kasing umaagaw sa ating oras sa ating atensyon. Hindi pa natin pinag-uusapan yung cellphone dyan. Hindi pa, yung internet, grabe rin po yan. Oh, di ba? So, hindi pa natin pinag-uusapan yan. Oh, di ba? Kaya kinakailangan natin na tulong ng Panginoon para magkaroon na we strike the balance. Abay, balance dapat po yan eh. Kaya sabi ni Agur, Lord, wag naman yung sobrang hirap. Wag naman yung yamang-yaman. Talaga, sabi niya, balancing buhay. Kaya nga, sabi ko, wala nagpe-pray nito. Kasi gusto natin talaga lahat yumaman. Oh. Pero ang goal po talaga mga kapatid, tandaan po natin, ay katulad po tayo ng ating Panginoong Hesus. Kasi si Jesus po, tandaan po natin, siya po yung tao, balanse ang kanyang buhay. Balanse ang kanyang buhay mga kapatid. Oh, di ba? Parang ang buhay po ay para siyang gulong. Di ba? Ganun, no? Sa gulong po, yung pinakabilog sa gitna, yung gitna, no? Ang tawag po natin dyan sa English ay hub. Nandiyan po yung mga bearing, di ba? No? Hub. Oh, hub. Tapos yung pag ganon, ang tawag niya sa English ay spoke, yung rayos. Tapos yung bilog, yung pinaka-rim. Oh. So anong gagawin para maging balansing buhay? Dapat ang hub, yung gitna, nakatutok kay Kristo. O ngayon, mamaya sa ating small group, ganito po ang gagawin mo. Punuin mo yan. Ano po ba dapat, kung mas madami pa dyan o mas kaunti dyan, punuin mo, ano po ba itong this one, ano to? Yan, ano yan? Pwedeng pamilya. Ito isa, ay trabaho. Ay ito, ministry. Ay ito, punuin mo. Gusto mo buwasan, okay lang. So hindi pwedeng di ba? Kinakailangan, balancing nga eh. So mamaya, yun ang pag-uusapan natin mamaya, how do you strike the balance? Ano yung pwede mong ilagay dyan
Pero ang goal, mga kapatid, para maging balanse po yan, si Jesus dapat ang nasa gitna. Kasi siya magbibigay sa'yo ng biyaya eh. Siya magbibigay sa'yo ng lakas, siya magbibigay sa'yo ng guidance. Kaya nga kapag wala si Jesus sa sentro, ay malaki problema natin. Di ba? So pwedeng relationship po yan. Di ba? So pwedeng ano yan. So iba-iba po. So pupunuin po natin yan. So pwedeng pamilya po yan. Yung trabaho. O pwede rin yung kabuhayan mo. Ano ba yan? Di ba? Ang maganda po dito, ito po yung sinasabi ng Biblia. Balanced life. Sabi po dito, no? Matthew 6:33. Sabi po dito, no? But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Sa Tagalog po yan, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Pati yung wisdom, paano mababalansihin yan? Pag si Jesus ang naging sentro, tutulungan, ganito anak yan ganito ayan, dito mo ilagay yan. Kasi may guidance ka eh. So ang goal po talaga, ilagay mo si Jesus sa sentro. Ano man yung ginagawa mong yan. Integrate mo siya lahat. Sa trabaho, dapat may Jesus yan. May Jesus factor palagi yan. Oh. Sa negosyo, dapat may Jesus factor po yan. Di ba? May Jesus factor eh, no? Kasi, ang problema nga natin, pag walang Jesus, meron tayong killing. Ano po bang killing natin? Number 1, anong killing? Tinatawag nating overkill. Alam niyo ba yung overkill? Nakakita na po kayong tao, may pinagplanuhan po siyang patayin. May tao po pinagplanuhan patayin. Ang ginawa po sa kanya, pinasagasaan siya sa pison. Nakakita na po ba kayo, nakarinig na po ba kayo sa news na tao sinagasaan ng pison? Wala. Pag tao may sinagasaan ng pison, ang hina ng ulo noon. Sa bagal noon, abutan ka? Aba naman. Lalo na yung mga lumang pison, di kayo kabagal noon. Paano ka sasaga? Pero sinagasaan siya ng pison eh. Kasi papatayin nga siya eh. Nung siya masagasaan, pinukpok siya ng maso. Sinaksak, binuhusan ng gasolina at sinunog. Patay o buhay? Ha? Sigurado ka? Pag nabuhay ka pa noon. Overkill nga eh, no? Yun ang problema ng tao. Ang problema natin, kaya hindi balanse sa ating buhay, overkill tayo. Grabe, pagdating sa, nabigyan na, alam mo minsan may mga tao, grabe no, Lord, wala akong trabaho. Talagang nakikiusap, talagang grabe no, pakikiusap sa Lord, bigyan yung trabaho, attend ng church. Maraming ganyan. Naku, ang dami ko ng nakitang ganyan. Ano nagkatrabaho na? Saan na? Overkill nga eh. Ang problema, sobrang binuhos doon, ay may kinalimutan yung nagbigay. Isipin mo yon, overkill eh. Sobra. Oh. Ay nabigyan ng konting pagkakataon lang, talagang sinamantala na talaga, dito na, binuhos na lahat. Ay nilimutan na ang church, nilimutan ang Panginoon, di kayo overkill. Kaya nga dapat you strike the balance. Oh. Pangalawa, anong problema ng tendency natin? Yung tinatawag natin yung tinan mo, grabe yan. Isipin mo yan. Pag di ka pa naman nagkapera niyan, ewan ko na lang. Ay may kilala nga ako, ay linggo-linggo, papunta sa church. Alam mo ginawa? Nagugupit pa. Sabi ko, nagugupit ka pa, late ka na. Ay nangihinaan doon sa 30 pesos na ibibigay. Sabi, bitawan mo na yun. Isipin mo, overkill. Talagang nung magkaroon ng opportunity naman ng kabuhayan, talagang pinakpakan naman, talagang pinupog na talaga. Walang, kaya giba sabi natin, pag lasing, yung lasing, yung umuwi na bumagsak, anong tawag doon? Hindi nagtira ng panlakad. Abay, matira ka naman para sa Diyos. Ay, hindi na nagtira eh. Overkill mga kapatid. Ganyan, no? Isipin mo yan. Di pag nakadaan ka, may mga malulokong bata, pinagpuputok yung mga lobo mo. Di ubos din. Lugi ka. Pangalawa, ibinuhos na sobra-sobra. Ano pang pangalawa? Yan, ano yan? Ano yan? Si Obiena, yung Paul Ball, hindi. Sky is the limit eh. Pag nagkaroon ka ng opportunity, makapagtrabaho, sky is the limit eh. Walang boundary. Wala naman limitasyon. Pag tumawag, sige na, hanggang sa bahay, hanggang bukas. Talagang na. Sky is the limit ang binigay. Kaya nga dapat sinasabi natin, we do not work on Sundays, di po kami nagtatrabaho pag linggo kasi araw po ng Diyos yun.
Ayaw ng mga tao sabihin yun kasi baka hindi rin sa tanggapin. Huwag ka mag-alala, hindi para sa iyo kapag di ka tinanggap. May ano nga, yung kinukwento sa akin, sabi niya, ano daw siya executive. Ang laki ng sweldo yung ipinangako sa kanya. So nag-uusap sila nung may-ari, yung CEO, sa executive, bibigyan ka ng magandang posisyon. O sabi niya, ang laki ng sweldo. So sabi niya ganito, nagpirmahan sila ng kontrata. Alam mo, pagkapirma ng kontrata, ang sabi nung may-ari sa kanya, ako nang may-ari sa'yo. O wala na eh. Alam mo, ginawa niya, kinabukasan, nag-resign siya agad. Hindi pwede. Hindi pwede. Lahat mga kapatid, lagyan mo ng boundary. May oras lahat dyan. Sandali. Sobra na. O ito. Ang problema, wala eh. Sky is the limit. Sky is the limit. Hindi. Sky is the limit. Inubos na yung oras, inubos na yung lakas doon. Kinalimutan na yung mga commitments po niya. Anong gagawin? Abay, balancing buhay dapat. Abay, dapat, sandali lang, tigil muna. May schedule eh. May schedule. Tigil na. So, dito makita po natin mga kapatid, hindi pwedeng sky is the limit. Hindi pwedeng overkill. Yung, grabe talagang, hindi pwedeng ganyan. Masisira ka dyan. Yan sinasabi nga ni Agor, na pag hindi ka pa yumayaman, ganyan na, edi lalo siguro pag nagkapera ka, edi lalo na, ang dami na pong ganyan na nagpa-pre-request, meron pa talagang na-attend ng permit, kung ano-ano nang ginawa, kung ano-ano. Nung magkaroon na ng opportunity, wala na po silang naalala. Di nila naalala yung mga nag-pray, di nila naalala ang Panginoon. Basta ang kinakwento lang, ako po ay may schedule, may trabaho po ako eh. Hindi pwedeng ganyan, walang ganyan sa buhay. Pag ginanya mo yan, magkakaproblema ka. Yung mangyayari sa iyo, siya sabi ni Agor, pag ako siguro nagkaroon ng opportunity, lilimutin ko kayo, Panginoon eh. Di ba? Anong strike? You strike the balance. Balance lang po mga kapatid. You set the boundaries. Hanggang dito lang yan ha. Hanggang dito lang yan. Hanggang ditong oras lang yan. Magtira ka naman. Magtira ka naman. May mga commitments pa tayong iba. May mga commitments pa eh. So, hindi pwedeng lahat gagawin mo. Hindi pwedeng overkill. Hindi pwedeng sky is the limit sa buhay. Anong gagawin mo? Set limitation. Dapat may limitasyon lahat. Hindi pwede, sandali lang po. May mga tayo eh. May mga commitment po tayong ginagawa eh. Kaya nga minsan tumatanggi tayo, ay sorry po, hindi ko po ginagawa po yan eh. Pasensya na po kayo. Hindi po yan eh. Diba? Pangalawa, anong lesson? Una, balance life. Dapat balance talaga. Pangalawa, know your weakness. Dapat alam mo yung kahinaan mo. Dito maganda po kay Agor, sabi niya, ako pala pag nagsobrang hirap sinusumpa ako ang Diyos. Sabi niya, pag ganun pala ako, dapat kilala mo. Pag ako pala nakakapera grabe, nililimot ko ang Diyos. Totoo nga. So, yun yung pangalawa, dapat kilala mo yung sarili mo. Baka naman sabi dito, baka kung managana ako, masabi ko, hindi ko na kailangan ng Diyos. Baka naman maghirap ako, matutong magnakaw, sisirain ko naman ang pangalan ng Diyos. Ang maganda dito kay Agor, kilala niya yung sarili niya. Tingnan mo yung katabi mo. Kilala ba? Dapat alam mo yung limitasyon mo. Sandali. Parang, iba? Kaya may mga tao po na ang binigay ng Diyos ay ministry. Doon ka lang muna. Kasi may mga tao po talaga na ang ministry po nila. Pero, meron pong pastor po sa Dolores. Ang kanyang ministry po, doon po sa Dolores, nag-iisang church lang po yun ng born again doon sa may tuktok. Ang kanyang mini-ministeryohan po yung mga nanghuhula, mga manggagaway, yung mga espiritista, yung mga sinasapian ng kung sino-sino, mga yung mga gano'n, mga mangkukulam. Grabe mga kapatid. Sabi nga, kinukwento niya, pastor, grabe, dito yung mga miyembro namin, mga manghuhula. Talagang yung mga sinasapian daw, mga 20 kung ano-ano daw Pag pumipitik na nga, tamatalsik daw yung mga mesa. Isipin mo, sabi ko, hindi ko kaya gawin yun Kasi nga, tinawag siya ng Panginoon doon. Nagkampo kami doon sa lugar niya. So, ang ganda po kasi bakit ganun po talaga yung pagkatawag sa kanya ng Diyos siya lang ang magmi-minister doon. Kasi nga, di ba? Yun yung binigay sa kanya ng Panginoon.
May mga tao talagang binigyan ng Diyos ng ministeryo para doon sa mga sa mga halimbawa mga drug addict. Ayun talaga 'yun. So iba-iba po, no? Ang matindi po dito, alam mo dapat yung kakayanan mo, alam mo dapat din yung kahinaan. Know your limitation. Alam mo dapat yung lakas, alam mo rin po yung kahinaan, mga kapatid. So, ngayon pong umaga, gusto kong makita po natin dito, you strike the balance. You strike the balance. Kaya nga minsan pag kumakain ako, ngayon dapat walang lasa. Sabi nga, parang walang lasa. Alam mo minsan mga kapatid, yung pagkain asar na asar ka, pag pumunta ka ngayon doon sa Gaza, yung di ba nagkaroon ng gera ngayon, ang Israel at Hamas, ang mga bata, gutom na gutom, talagang iyakan sila. Yung pagkain na tinatanggihan mo, yun naman ang pangarap nila. Amin mo ba? Yung ayaw na ayaw mo, yung ayaw mo ubusin, sila, hinahanap nila yon. Kaya sabi ng Diyos, alam mo anak, mapalad ka. Yun nga, yung iba, walang ganyan. Dapat maging mapasalamatin po tayo. Sabi, di ba? Grabe, alam niyo mga kapatid, kung kumakain ka, maraming tao ngayon natutulog, wala silang makain. Yung iba nga, isang beses lang kumakain eh. Kasi nga wala silang pagkakataon. Wala silang kakayanan. Kaya kung maiisip mo dito mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka. Grabe. Mas maigi pa ang tayo mo sa iba. Ang dami po mga kapatid. Mas madaming mas mahirap, mas nakakaawa sa kanila. Minsan may yung dumaan ng di ba marami diyan nagtutulak-tulak. Sabi ni isa, nanloloko yung mga yan. Nanloloko daw. Sabi ko, hindi, tulungan na lang natin. Ngayon, sabi ko sa ako, prinsipyo ko tulungan mo yan. Kung nanloloko, at least ako, gumawa ako ng tama sa kanya. Hindi ako gumawa ng mali. Kung siya nanloloko, di problema niya yon. Basta ako, tumulong ako sa kanya. Hindi ko siya niloko. Makikita niyo yun? Kung yun ang kanyang style, kung ang ginagawa nila yon. Basta mga kapatid, ang prinsipyo ganito. Basta ikaw ang kiling mo sa kabutihan. Ngayon kung niloko ka kasi tumulong ka okay lang yon. Problema niya na yon. Basta ikaw, gumawa ka ng tama. Amen po ba mga kapatid? Kung sila nanloloko, problema na nila yon. Basta ikaw hindi ka nanloko sa kanila. Tinulungan mo sila kasi naawa ka sa kanila. Amen po ba? Balanse pong buhay mga kapatid. Kaya nga po, ini-encourage po natin, maglaan tayo ng oras sa pananalangin. Pagbasa ng salita niya, hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala. Balansihin mo ang buong oras mo. Hindi mo pwedeng overkill. Bro mo, buong buhay mo, ubusin mo dyan. Sa Bible po kasi mga kapatid, yung pangalang Yahweh, di ba? Y-W-H. Ito po kasi, nung nag-aral po kami ng Hebrew, problema po kasi sa yung language na Hebrew, wala po siyang vowel. Puro po siya consonant. Alam mo ba yung vowel kasi diba yung A, E, I, O, B, C, D, F, G, H, J, K. So, ang Hebrew alphabet po ay puro consonant. Ay yung pangalan ng Diyos ay Y, W, H. Paano mo ipopronounce yun? Paano mo ipopronounce? Walang vowel, no? Alam niyo mga kapatid, simple lang po siya. Pag ikaw ay pinanganak at ikaw namatay, yun lang ang sasabihin mo. Pag ikaw ay pinanganak, anong gagawin mo? Why? Pag Excel, pag ikaw pinanganak, iba, wala namang pinanganak. Iba, inhale mo na. Inhale mo na. Iba, yeah. Yung why. Mamaya, pag ikaw, tandaan niyo po, dinesign ng Diyos ang kanyang pangalan sa simula ng iyong buhay, pati pag namatay ka, ganun din. Kasi gusto ng Diyos maintindihan na buhay ka at lalagutan ka ng buhay, yun na yung binigay siya ng Diyos. Amen po ba? Yun po yung Yahweh. Kaya wala siyang consonant kasi puro aspirated po siya, no? Ginagamit mo yun, nung ikaw ipinanganak, nabuhay ka,
at sa huling sandali na yung buhay, babanggitin mo pa rin ang pangalan ng Diyos. Amen po ba? Pinatunuturo sa atin ng Panginoon, ang buhay nagsisimula sa Kanya at matatapos sa Kanya. Amen po ba? Ang buhay hindi nagsisimula sa trabaho, sa negosyo. Hindi niya matatapos dyan. Hindi po yan, mga kapatid. Si Job po, mga kapatid, ang yaman niya. Pero kung babasahin niyo sa Biblia, maagang maaga, gumigising siya at nagdadasal siya sa Panginoon. Oh, hindi pala pag mayaman, busy, hindi po balanse lang yung buhay. Amen po ba? Balanse po yung buhay. Mabuti siyang tao. Lumalayo siya sa masama. Di ba? Sabi doon no? Lumalayo siya sa masama. Oh. Pwede pala na pag ikaw ay may trabaho ka, professional ka, ang dami mong naabot isipin mo yun, no? Mabuti kang tao. Matapat ka sa Diyos. Pwede pala yun Job Balancing buhay. Dahil po yung mag-pray. Mga kapatid, habang nakapikit po ang ating mga mata, nakayuko ang ating ulo, praktisin mo nga yung inhale. Ibig sabihin, habang humihinga ka, Yahweh. Ibig sabihin niya, ang hiningang yan, galing yan sa Diyos. Kapatid, bago ka bawian ng buhay, ganyan pa rin ang gagawin mo. Nagsimula ka sa Diyos, wawakasan ang buhay mo sa Panginoon. Diba? Panginoon, kami po'y humihingi ng tawad. Kasi malimit, Lord God, talagang grabe yung aming yung killing. Minsan nga, hindi pa nga ganun katindi yung aming kayamanan pero grabe na yung overkill na Panginoon overkill sa trabaho, overkill do sa lahat, Panginoon. Tapos sky is the limit, walang boundary, walang limitasyon, Panginoon. Wala na kami itinitira, Panginoon, sa panalangin. Meron man pala talagang wala ng quality, Panginoon. Kaya minsan pupunta sa church, pagod na pagod, walang itinira, Panginoon, para sa inyo. Pero ang buhay pala namin, nagsimula sa inyo at matatapos din sa inyo, Panginoon. Ang prayer ko po, Panginoon, katulad po ni Agur, prayer ko po, Lord, na tulungan niyo po maging balanse aming buhay. Mahirap, Panginoon, Ito po yung panahon namin, sobrang busy. Ang daming kagipitan, Panginoon. Pero may pangako ka naman, kapag uunahin namin kayo ang nasa gitna, Panginoon, lahat ng ito ay ipagkakaloob niyo sa amin, tutulungan niyo kami, Panginoon. Kaya Lord, ang prayer ko, Lord, turuan niyo po ako bumalik kami sa basic, Panginoon. Sa basic, Panginoon. Pangalawa, makita po namin yung kakayanan namin tsaka yung aming kahinaan. Ay, ganito pala ang tendency ko. Pag ako pala ay yung pinagsasalitaan ng masama, gagalit ako, naggaganti ako. So, yun yung kahinaan. Kaya prayer ko, Lord, tulungan niyo po, makilala po namin aming sarili. Makita namin, ito pala yung hindi ko kaya. Ito yung dapat itong ilapit sa inyo para ihingi ng tulong, Panginoon. Sa umagang ito, nagpapasalamat po kami, Panginoon Diyos, na sa aming mga pagkukulang, grabe pa rin ang iyong biyaya, Panginoon Diyos. A prayer ko, Lord, ngayong umaga, help us, Lord, to have a balanced life. Balanced life. And then, help us, Lord, to know our weakness. I-bless you po yung words sa aming puso. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Good morning po. Hello. Okay, salamat po sa Panginoon sa mabiyayang mensahe sa umagang ito na atin pong narinig sa pamamagitan ng ating pastor. So ngayon po tayo ay dadako sa ating pagbibigay, sa ating pagkakaloob po, doon sa
So, pero bago po yon ay babasa po ako ng talata mula sa Biblia, ano? So, babasahin ko po itong Mateo 6:19, ang verse po niya hanggang 20. Ang sabi doon sa verse 19, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Sabi po doon, ano po? Sa lupa dahil dito po ay may mga naninirang tanga at kalawang at mayroon ngang at napapasok po tayo ng mga magnanakaw, ano po. Sa verse 20 ang sabi doon, sa halip impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit, dooy walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. So ano po sinasabi lang sa talatang ito, ano po? So kung papansinin natin, ang talatang ito ay command, ano po? Utos din ng Diyos na mag-impok tayo ng mga kayamanan doon sa langit. Ngunit sa marami, minsan po tayo ganun din, napakahirap nating gawin, ano po? Pero kung iisipin po natin, bahagi lang naman ng mayroon tayo ang hinihingi sa atin para ito'y ating gawin. Ang makapag-impok po tayo ng kayamanan doon sa langit. Hindi lang naman po ito tutukoy doon sa ating mga pananalapi na mayroon tayo, ano po. So ito'y pwede ring tumukoy doon sa ating maggagawa para sa Panginoon, samantalang tayo po ay tinawag niya bilang kanyang mga anak. Pwede natin gamitin yung ating mga sarili, ano po, sa iba't ibang kapamaraanan. Pwede yung magbahagi ng salita ng Diyos. Alam niyo po, kapag ginagawa natin ito, nakakapagtipo na tayo ng kayamanan doon sa langit. At yun po ay hindi mawawala, hindi maaalis sa atin, ano po. So yun po yun, ang ibig lang sabihin doon. Pero ang ganda po kung ibibigay din natin yung ating pag-iika po, ano po? Sa pag-iika po, mayroon ding promise, ano po? Mayroong pangako at ito po'y katotohanan. Ano ba sabi ng Malakay 3:10? Sabi doon ay, ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Ang sabi doon, subukan ninyo itong gawin, kundi ko buksan ang durungawan ng langit at ibibigay po niya yung halos wala na tayong paglagyan. Ganun po yung sinasabi, yung pangako ng Malakay 3:10. Subukan ninyo itong gawin, kundi ko buksan ang durungawan ng langit at ipagkakaloob niya yung ating mga pangangailangan. Ano po? So, ang pagbibigay po, hindi lang po ito doon sa maraming pera o yung mayayaman. Kahit po tayong mahihirap, pwede po tayong magbigay. Ano po? Kaya sa umagang ito, tayo po ay magbibigay. Ang kinin po natin yung pangako ng Panginoon. Ito po yung nagbubukas ng blessing din para sa atin. Ano po? Galing sa Panginoon. At minsan darating kasi yung punto na talagang may pangangailangan ka pero hindi mo maibigay. Pero sabi ng Panginoon, abundantly, siya po yung magkakaloob ng ating mga pangangailangan kapag dumating na po yung ating mga pangangailangan. So magtiwala lang po tayo sa pangako ng Malakay 3:10, ano po, sa ating pagkakaloob. So magbigay po tayo na masaya, masigla sa ating kalooban. Naroon po yung pag-ibig, ano po, kasi yun po ang gusto ng Panginoon. Magbibigay tayo sa ating puso na mayroong pag-ibig dahil mahal po natin ang Panginoon. So tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka o Panginoon sa umagang ito. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat sa paalala mo sa amin, o Panginoon, ang kami mag-impok ng kayamanan, o Panginoon, di lang dito sa lupa, sapkat dito'y mayroong mga magnanakaw, o Panginoon, na nakapapasok. May mga tanga na naninira o ang kalawang, o Panginoon. At nais mo kami mag-impok doon sa inyo, o Panginoon, doon sa kalangitan, o Panginoon. Kaya maraming pong salamat sa mga paalala mong ito, o Panginoon, ibig sa inyong pangako na kami, Panginoon, kami pag nagbalik ng aming mga ikapo, o Panginoon, naroon din ang inyong pagpapala. Hindi kayo magpapabaya, o Panginoon, kaya ipinagtitiwala namin, Panginoon, sa inyo itong aming pagkakaloob
Tulungan mo po bawat isa, masigla, masaya, talagang tao sa puso, magbibigay, O Panginoon. Marahil ay tinitingnan namin yung laki ng aming ibinibigay, ngunit kung may pag-ibig, Panginoon, even our single centavos na maibibigay, tatanggapin mo ito, Panginoon. Ay maraming pong salamat, kayong magpalan bawat isa na magkakaloob, even yung aming mga trabaho, O Panginoon, patuloy na maging provision para sa aming pangangailangan, O Panginoon. Maraming pong salamat, purihin ka, Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. So ayan po, makakapagkaloob na po tayo, na ito po yung ating dalawang offering box. At tayo po ay malaya ng makakapagkaloob. Ako'y kinakabahan. Wait lang po. So, ito pong awiting ito ay handog ko po sa Panginoon. Tried so hard to see it. Took me so long to believe it. You choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve. You take these broken things and raise them to glory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won, I am who you say I am. Crown me with confidence.
This is my victory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles starts breaking out. I have the authority Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles starts breaking out. I have the authority Jesus has given me. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated. By the power of your name, I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. To God be all the glory po. Ayun, no? Every wall has been broken down. Tapos, Christ is our champion. Siya nagbibigay sa atin ng victory. Tayo po tumayo at pasalamatan natin ng Panginoon sa magandang umaga na pinagkalob niya po sa atin. Talagang maaraw, grabing blessing na pinagkalob ng Diyos sa ating buhay po ngayon. At ito po yung opportunity, mga kapatid, to balance our life. Diba? So, salamat po. Tayo po mag-pray. Panginoon, tunay that the wall has been broken down. You are a champion, O God, Lord. You give us victory, O Lord. Talagang every battle that you have won, talagang grabe. Wala po kayong laban na hindi nyo pinanalunan, Panginoon Diyos, O God. Gamin din kami, Panginoon, kapag kami po ay umasa, umiyak sa inyo, Panginoon, humingi ng tulong, Panginoon. Anumang laban, Panginoon, aming kinakaharap, meron pong tagumpay, Panginoon, ayon po doon sa awit ni Ate Grace. Salamat, Panginoon, sa kasiguruhan. Panginoon, ngayong umaga, ang prayer ko, Lord, sa bawat isa po sa amin, dalangin po namin, Panginoon, talaga help us, Lord, to strike the balance, Panginoon. Sa aming mga ginagawa, talagang paglaanan namin ng oras, Panginoon. Hindi lang, Panginoon, yung isang bahagi lang, kundi, Lord, yung mga binigay nyo sa aming biyaya, Panginoon Diyos, O God. Lahat po ng bagay, Panginoon, talagang matutugunan po namin dahil sa tulong, lakas na pinagkakalob niyo po sa amin. Ngayon, Panginoong umaga, igawad po ninyo ang kapayapaan, ang pag-iingat, ang provision, Panginoon, ang kagalingan doon sa mga may karamdaman, Panginoon Diyos, O God. Lord, salamat, Panginoon, pagpalain niyo po ang gawa ng aming mga kamay, sa aming mga hanap buhay, pagpalain niyo po kalusugan,
kalusugan, pagpalain niyo rin po, Panginoon o God. Thank you, Lord. Itinataas namin yung pangalan. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu. Magsabi po tayo ng Amen. Amen. Palapo po natin, Panginoon. Upo muna po tayo para po sa ilang mga pagbabalita. Service po na natapos. And sabi nga po kanina, ano po, let's practice a balanced life. Hindi po yung kay Carlos Yulo. Yung mga nakikita natin na nagpupulwa na ganun. Ano po? So, i-balance mo natin yung buhay natin, lalo na po para po sa Panginoon. And ngayong umaga po ay nais muna po nating i-welcome ang ating pong mga visitors. Kasama po natin dito si Riza, si Jean, Jonas, and si Christian. So, good morning and welcome to Trinity Mission International Tipa. Sila po ay from ano pa? Tagkawayan, Quezon. Ano po? Okay po, ngayon naman po ay dadako tayo sa mga may birthday na dadaan pong week. Tapos na po, last week na ngayon ng August. At September na. Tingnan natin sino mga humabol. Okay, sa August 28, magdiriwang po ng kanyang kaarawan si Ate Verna o Senado. 29, si Kuya June. Happy birthday, Kuya June. And si Alden, August 31. Mga ninong. Birthday po ni Alden on August 31. So happy birthday po sa ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan. And we pray na patuloy po ang pagpapala sa inyo ng Panginoon. At ngayon naman po, as we practice our balanced life, in-encourage po namin ang bawat isa na umattend sa atin po mga prayer meetings. Meron po tayong physical at meron tayong online gathering. Ano po? So every Tuesday, dito po sa church, meron tayong physical prayer meeting. Ano po, 4:30 p.m. dito po yun mismo sa church ginaganap. And every Wednesday naman po, 4:30 p.m. din dito po sa may St. Vincent, sa may Bantilan, St. Vincent Phase 2. Then, every Thursday naman, 4:30 p.m. dito naman po tayo sa may Sitio Kalabasahan. Ayan, dito lang po yan sa Barangay Tepas. And, ganun din po, ito po yung ating online prayer fellowship. Ito naman po ay every Friday ginaganap, 7 p.m. via messenger group. So, kung tayo po ay free, let's practice our balanced life. Attendan po natin itong mga prayer meetings po natin na ito. And, ay, may birthday. Uy, ano pa ang December? September muna. Okay po. So, patuloy pa rin po. Palakpakan po natin ang Panginoon sa patuloy po na patuloy po ng ating TMI Youth Worship Service every Saturday, 3 p.m. At ang atin pong mga serve, ito isa sa pinakaabangan ng lahat. Ang magsiserve at ang maghuhugas po ay walang iba kung hindi ang... Talaga ba? Young Pro Boy. So tayo pala ang magsiserve ngayong umaga. Ano ba? Once again, to God be the highest glory. Marami pong salamat. See you next week. Dito lang po sa TMI, diba? Pwede na po tayong pumunta sa ating mga small group.